Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. How I love you, for this is all I know. Come to me and hold me, and you will see. Pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, ito po ang napili ating pamagat sa linggo ito, the 30th Sunday in Ordinary Time. At ang Ebanghelyo po natin ay napakaganda. Ito ay ayon sa Ebanghelyo na St. Mark chapter 10 verses 46 to 52. Pakikipagkapwa-tao. May naalala po akong isang the father of all Filipino psychologist na ang pangalan po niya ay si Dr. Virgilio Enriquez, na sabi niya na ang pakipagkapwa daw ay ito ay beyond socializing. Do, again, paging sociable natin, na sinasabi nga, no man is an island, at we are human being, we are social being, nandoon yung pakipag-sociable natin. Ngunit, ang pagiging sociable natin is a beginning of pakipagkapwa, because it's not just only limited to sympathy, but it's all about empathy. So, mas malalim iyon, no? Na pagsabihin ka sa nating empathy, you're putting yourself in the shoes of others. Nilagay mo yung sarili mo sa kapakanan ng kapwa mo. At ito yung napakaganda dahil sa atin din po mga Pilipino, ito man talaga ang the core value nating mga Pilipino, at makikita natin yan sa ating mga kapatid, no? Na sa ating pakipagtungo sa kapwa. At kung ito man ay isang core value nating mga Pilipino, anong nangyayari sa atin ngayon? At hindi lang po sa ating mga Pilipino ngayon. Susuriin din po natin ang society natin. Bakit may higwaan? Bakit may gera? Bakit may mga biktima ng mga injustices? Sana ang ating pakikipagkapwa-tao ay ito ay hindi lamang again limited sa color, sa culture, sa relihiyon, hindi lamang ito sa wealth, anong estado mo in terms of economics, status mo. Pakipagkapwa ay isang extension ng sarili mo sa kapwa mo. At sabi nga ng ating Paiso Kristo, love your neighbor as you love yourself. So, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ngunit guys, kung palalilimin ito, nandoon yung dignity ng bawat isa. Nilikha tayo ng Diyos, no? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan. Ang identity at dignity ay kaiba ito. Ang dignity nating mga tao, ito ay galing sa Diyos. Kahit sino ka man, kahit anumang estado mo sa buhay, yung dignidad mo ay hindi magbabago. Nagbabago lang yung identity natin dahil ini-establish natin yung identity natin. Ngunit, yung dignidad ng bawat isa na makikita mo na siya ay kapwa-tao mo. At bago po ang lahat mga kapatid, nais kong bibigyan ng pagpapahalaga din po ang ating music, the gospel song sa linggong ito, I never go far away from you. Nakikita ko sa buhay ni Bartimeo, hindi man siya nakakakita. Ngunit ang kanyang puso nakakakita sa Diyos, nakikita kay Jesus. Ito din po ang nakikita ni Bartimeo. The promise of God na sinasabi ng awitin ito. Even the stars will tell you. Para pag nandoon yung covenant, nandoon yung covenant ng Diyos na kahit anong mangyayari, hindi ko kayo pababayaan. I never go far away from you. Every single day, you always act this way. For how many times I told you, I love you, for this is all I know.
I'll never go far away from you. Again, maraming salamat sa inyong pakikipagkapwa. At ngayon, balik-balikan natin ang ating ebanghelyo sa perspektibo ng pakipagkapwa-tao at sa ating Music of the Gospel Sunday Reflection Song, I Never Go Far Away From You. Titingnan natin ngayon ang pakipagkapwa, mga kapatid, sa aking sariling pananaw, sa aking sariling conviction din po, na itong pakipagkapwa-tao ay isang dialogue, isang pakipag-ugnayan. Ang isang tao na gustong makipag-dialogo, siya ay may pangailangan. No, siya ay pangailangan. Siya may gustong mangyayari sa buhay. Na si Bartolomeo, dahil siya ay isang bulag, may pangailangan siya na makakita siya. Nandoon yung desire mo, nandoon yung conviction mo na lumalapit ka sa isang tao na gusto kang makipag-dialogue sa kanya dahil nagtitiwala ka sa kanya. So, natanggal mo yung bias mo sa kanya. Nasantabi mo yung mga pangamba mo sa kanya. Ang nais mo lamang na makamit yung gusto mong mangyayari sa buhay mo. At may mga pagkakataon man din po, marami tayong napakinggan ng mga kapatid natin na sa dialogo, dala-dala nila yung may sakit, mga kapatid na may pangailangan. Sila ngayon ang naging instrumento sa pakipag-dialogo. Dinadala nila. Yung baga sa misa natin, may mga intention, dinadala niya ang intention, magpunong po sa ating panalangin. Nalangin tayo, dala-dala natin yung mga tao na kilala natin, nagtiwala sa atin, na ipagdasal natin. So, isang pakipag-dialogo. At ito ang nakikita natin kay Bartolomeo. Unang-una, kilalanin mo muna ang Diyos na siya ay mapagmahal. Dahil kung lumalapit ka sa Kanya at wala yung pagkilala mo sa Kanya na siya ay mapagmahal, yung pakipag-dialogo mo sa Kanya parang useless. Anong punto? Anong dahilan bakit lumalapit ka sa Kanya? Yun nga, bulag man si Bartolomeo, ngunit ang kanyang puso niya, nung napakinggan niya na si Jesus ay dumadaan. Alam niya na kung sino si Jesus. Sa mga napakinggan niya, yung pakikinig niya sa kanya, nilagay niya sa kanyang mga puso, yun naging sandata niya para tawagin niya si Jesus. Jesus, anak ni David. Anak ni David. So, ipagdialogo. Unang-una pala, nakilala natin ang Diyos na siya ay mapagmahal. He is not far away from you. Kasama mo siya. Hindi kanya pababayaan. At yung pangalawa dito ay yung determination mo. Pakinggan kanya. Lumapit ka sa kanya. Nandito din po yung napakagandang tinitingnan natin dito. Na sa paglapit mo, nandoon yung humility. Hindi yung malapit ka sa taong iyon na gusto kong makipag-dialogo, nandiyo yung pride mo na kilalaan mo ako, pakinggan mo ako sa aking mga kaibigan. Hindi po ganun ang dialogue. Ang dialogue, mangyayari lamang ang totoong dialogue na tinitingnan mo yung kapwa mo, yung taong nilapitan mo na nandoon yung kababaang loob. Ito pakikita natin, mga kapatid, yung pakipagkapwa ni Jesus. Yung pakipagkapwa ni Jesus na tinitingnan niya si Bartolomeo dahil nandyan sa kanya ang pagmamahal. Hindi niya tinitingnan si Bartolomeo na isang may kapansanan. Tinitingnan niya si Bartolomeo na isang tao, isang kapwa. Isang kapwa, palapitin niyo siya. Palapitin niyo siya sa akin. At again, lumapit itong si Bartolomeo. Tinatanong ni Jesus itong si Bartolomeo. No? Hindi lamang dahil sa pakipagdialogo, nandoon talaga yung pag-uusap. Ano? At again, nandoon yung pagtatanong ni Jesus, anong gusto mo na mangyayari? At sabi ni Bartolomeo, gusto po akong makakakita. So, napakaganda yung dialogo na nandiyan yung kababaang loob,
Nandoon yung pakipagkapwa ni Jesus, nakikita ni Jesus, hindi sinasantabi ni Jesus itong tao ito. At dito mga kapatid, ito yung very challenging sa ating lahat. Bakit man nandoon yung patuloy na hindi pag-iintindihan? Hindi kaya mga kapatid dahil walang tamang dialogo, walang pakumbabaan, lumalapit man siguro yung isa, makipag-dialogo para i-settle down yung problema, i-settle down yung kanilang hindi pag-intindihan. Ngunit sa isang side naman, sa taong nilalapitan, na kailangan makikita mo yung taong lumalapit sa iyo na hindi siya hayop. At kung nakikita mo siya na isang tao, katulad mo, nandoon yung pagrespeto mo sa kanya, nandoon yung pagmamahal mo sa kanya. No? That's why nakikita ng Diyos ang kababaang loob, pagiging talagang totoo ni Bartolomeo sa kanyang kahilingan. So ay pinagkaloob ni Jesus sa kanya. No? Kasi sabi ni Jesus dito, ang pananampalataya mo ang nagpapagaling sa iyo. Ang pananampalataya mo ang nagpapagaling sa iyo. Napakaganda din po dahil again, maalala din po natin yung sinasabi ditong pananampalataya ni Pope Benedict. No? Sabi ni Pope Benedict na our faith is a human response to the God who loves us first. Ng pananampalataya dito ay siya ang nagiging instrumento para sa pagpapagaling ni Bartolomeo. Hindi yung ako, hindi yung kanyang pag-iisang tao, kundi ang kanyang pananampalataya na naniniwala siya kay Jesus. Pinagkatiwala niya ang kanyang sarili kay Jesus na siya lamang ang tanging magpapagaling. Hindi po ibig sabihin na nag-surrender si Bartolomeo. Ang surrender kasi, para bagang wala ka nang magagawa sa buhay mo, nag-surrender ka lang. Kundi ang paglapit ni Bartolomeo dahil may magawa siyang ipagkatiwala niya ang sarili niya sa Diyos, kay Jesus. Dahil dito, again, pinapagaling siya ni Jesus. No? Ang kanyang pananampalataya, yung sa abortion. Yung sa abortion, again, iba-iba man ang ating perspektibo pagdating doon sa abortion. Ngunit makikita natin na ang pakipagkapwa, sinasabi ng mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, pag ang isang babae ay nagbubuntis, sinasabi natin nagdadalang tao. So, yung nandyan sila sa pupunan ng isang babae, ay hindi na yun isang fetus, hindi, tao na siya. Isang tao. Isang tao na may karapatan. Isang tao na pag nandoon sa sinapupunan, pag siya man ay pinaplanuhan na i-abort, siguro sa salita din po yun. No, gusto ko pong makita ako do. Gusto ko pong pakipagkapwa din po. So, kung nandoon man yung pakipagkapwa, ngayon sa isang babae, sa isang nagdadalang tao, nandoon yung pagkikinig niya, nandoon yung pagrespeto niya, nandoon yung pagtingin niya na siya isang tao. Yes, ikaw ang ina. Yes, ikaw, sabihin natin may karapatan ka. Ngunit again, tao yun. Again, nakikita po dito ang pakipagkapwa-tao. Makikita baga natin si Maria, mga kapatid. Anong buhay ni Maria? No? Si Maria man ay hindi niya alam kung may tatayong ama sa kanyang binubuntis. No? Ngunit again, nandoon yung kanyang pakipagkapwa-tao. Inalagaan niya si Jesus. Tinatanggap niya kalooban ng Panginoong Diyos, pamagitan ng anghel na siya ay magbubuntis. Tinatanggap niya ito, inalagaan niya ito. No? At siguro, napakahirap man sa isang babae, ni Maria, na kung walang tatayo na lalaki, na parang maging ama. Hindi kaya, dahil nakikita ni Maria yung tao sa kanyang sinapupunan, at nakikita niya yung anong ibig sabihin ng pakikipagkapwa-tao, na itong sa kanyang sinapupunan ay ito ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya.
At mga kapatid, ang hamon dito para sa ating lahat, ano kaya ang tingin natin unang-una sa iba? Yung mga taong nakasalamuha natin araw-araw, yung mga taong naghihikahos, yung mga taong nandyan sa laylayan, yung mga taong nagugutom, yung mga taong uneducated, yung mga taong hindi nakapag-aral. Ano pong tingin natin sa kanila? At ano yung tingin natin sa Diyos? Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay nandiyan sa atin, ano yung pagkapag natin sa kanila? Ito bang sinasabi ng awitin natin ngayon na I never go far away from you because I love you? Every single day, I love you. At kung ganun man kapatid ang paningin natin, ganun man ang perspektibo natin sa pakipagkapwa-tao natin, mangyari naman ito sa ating araw-araw. Ito naman ay mamasa sa buhay natin at hingin natin ang biyaya ng Diyos na tayo maging ehemplo para sa ating pakipagkapwa-tao. Sa inyong lahat, in the Gospel, Sunday Reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so.